Good morning po. Good morning. By the way, I'm Jean Bonilla Bernardo. So, ako yung isa sa pamangkin ng founder ng Bahay Aruga na si Tita Mayet Bonilla. Si Tita Mayet siya yung pinaka-founder nitong Bahay Aruga. So, for the past 10 years, naka-survive naman kami, naka-sustain naman kami. And for sure, yun din yung gusto ni Tita na mangyari, na ipagpatuloy ko niya nasimulan niya. So, si Bahay Aruga is a free shelter house for pediatric cancer patient. So, most of our patient is referral from PGH. Sa PGH pa lang ini-screen na sila, and then once na malaman kung anong stage of cancer ng bata, and then wala sila talagang relative or any family na matutuluyan dito sa Manila, so that's the time na i-refer na ni PGH sa amin. So, libre sila lahat dito, pwedeng tumuloy hanggat meron silang treatment or cycle ng chemotherapy and radiation. Wala silang kailangang bayarin, even kahit pagkain kami na din yung nagpo-provide. So, nung nakita namin yung each patient na mga naiwan ni Tita, almost nasa 35 patient lahat yon na may cancer. And that time is pandemic pa. So, sobrang hirap para sa kanila na meron tayong ganitong sitwasyon, pandemya. Meron din silang pinagdadaan ng sakit, malubhang sakit, na kailangan nilang ingatan na hindi sila madapuan. At kung paano sila pupunta sa ospital, sa PGH, para ipagpatuloy yung kanilang pagpapagamot. So that time, 35 times 2 yun, kasi kasama yung parents nila. Ang each, since puro bata, pediatric ang aming ina-accommodate. So, kailangan may isang requirement namin, ang isang bata may kasama dapat isang guardian, parent nila or any guardian. So, biruin mo sa 70 katao na kailangan namin kupupin. Parang napaka sa loob namin na kung isasara namin ito, yung 70 na katao na yun, hindi namin malaman saan sila pupunta. Kasi halos karamihan sa mga pasyente namin is taga Visayas sa Mindanao. Meron kami taga Tawi-Tawi, may taga Surigao, may taga Northern Samar, taga Dumaguete, as in talagang malayo at walang relative. So, yun, talagang sige, ituloy natin kung ano yung nasimulan ni Tita, kasi para dun sa 17 katao na kailangan namin kupupin. At dun sa 35 patient na yun, nakaka-proud naman din sabihin na marami sa kanila ang mga survivors na. So, siguro, kung hindi namin ito pinagpatuloy, hindi namin alam kung anong pwedeng mangyari dun sa 35 na pasyente na nakikipaglaban. So, sobrang dami. Of course, syempre may sarili din akong family, and then kami dito is parang isang buong pamilya din, and every patient and guardian, syempre may iba't ibang pinanggalingan, may iba't ibang pag-uugali, may iba't ibang paniniwala. So, hindi namin, kailangan namin maging strong for them. Kailangan namin maunawaan ang bawat isa, para kasi kumaga sa amin dito sa Bahay Aruga, isang malaking pamilya kami na magkakasama. So, every day talagang may mga challenges na kinakaharap. From the word aruga is yung arugain, actually hindi lang kahit mga bata. Tumatanggap na rin kami kahit mga adult. Kasi parehas lang naman sila ng pinagdadaanan. Parehas lang din naman sila ng pangangailangan. So hanggat kaya na Bahay Aruga na kupkupin at arugain ang bawat pasyente na i-refer ni PGH, yayakapin namin at aarugain namin para nang sa gayon, yung goal nga namin na na-mention ko, na uuwi sila ng kanilang probinsya, nag-graduate sila as cancer-free at magpapatuloy nila yung kanilang buhay ng normal.
Actually, based on my experience, career woman talaga ako ever since. So, sa hospitality industry, for the past 10 years na trabaho ako sa isang resort sa Boracay. Nung time na ang daming naging challenges sa isla noon, yun yung nagkaroon kami ng 6 months closure, so nawalan kami ng trabaho. Tapos, ngayon na nagkaroon ng pandemya, nawalan ulit kami ng trabaho. So, nagkaroon ako ng realization na okay din naman pala na yung kahit na hindi ka man kumita ng malaki, pero yung maging simple lang at masaya ka sa buhay, okay na yun. Yung pag-volunteer dito sa Bahay Aruga is napaka-fulfilling na makita mo yung each patient, yung bawat storya nila, maantig ka sa nila na kung ikaw, pinoproblema mo lang na napakaliit na bagay, pero sila, bata pa lang, pero ganun yung pagsubok na pinagdadaan, pero very positive yung kanilang outcome sa buhay. So sabi ko, being grateful lang sa small things na natatanggap mo or meron ka or na-i-experience mo is napakalaking bagay na. So yun, sana mahikayat ko nga yung mga iba na kung magkaroon ng mga ganitong foundation na tumutulong, ang sarap sa pakiramdam na everyday, bago ka matulog, alam mo sa sarili mo, nakagawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Hindi natulungan ka kahit sa maliit na bagay. Masarap matulog na merong napakiramdam mo na magaan na gano'n nakatulong ka.